So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga malinformations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sessions, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, I would like to take this opportunity na i-greet muna natin po ang ating mga kapatid po na mga Muslim, mga kababayan natin mga Muslim all over the world kasi sila po ay nag-celebrate po ng kanilang yearly mga kababayan na Ramadan. So, Ramadan Karim and Ramadan Mubarak sa ating lahat po ng mga kapatid all over the world. And of course, before tayo mag-start mga kababayan, siyempre, i-acknowledge muna natin yung mga nakapasok po sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Sila po yung tinatawag mga kababayan na ating mga keyboard warriors. So ang dito po sa ating listahan, ang nanguna po ay si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 115 lahat ng mga comments mga kababayan. Nandiyan po sa listahan si Rebel Ferrer Official. Meron siyang 63 lahat ng mga comments. Nandito rin po si User. So pasensya mga kababayan kasi ang nakikita ko po sa kanyang pangalan, ang YouTube handle is only a user name. So pasensya talaga. And meron siyang 27 lahat ng mga comments. Nandito po si Army Lagaso, meron siyang 23 lahat ng mga comments, and Rose B, meron siyang 23 lahat ng mga comments. At syempre, i-greet po natin ating mga kababayan po ng mga channel members na sila si Jose Benjo Inopiques, nandito po si Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Racete Rowell, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Erlinda Pilares, nagbigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. And also thank you kay Nol Camador, nagbigay sa atin ng 2 US dollar. At saka kay Ma'am Olivia Lupigalik, nagbigay sa atin ng 5 pounds. Thank you so much. I-greet natin ang belated happy birthday si Ma'am Annie Huson. At saka kasama rin po natin ng araw mga kababayan ang mga membro po ng mga kapatid nating mga Mormons, ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kasama rin po natin ang mga membro po ng Singapore Christian Family or SGCF na pinangunahan po ni Pastor Ralph San Pedro. And also, nandyan po ating mga kababayan po, mga membro ng INC o Iglesia ni Cristo. Okay, so mga kababayan ko, I think alam na ho nating lahat na si PBM ay lumipad na po, nandun na sa, and I think nandun na po ngayon sa Europe area mga kababayan. Kasi nga, siyempre, meron siyang atin nandun na, na state visit, ma-meet niya yung mga leaders doon mga kababayan. Ito po ay pag-usapan nila yung sa bilateral po na meeting para po mas lalakas pa yung relasyon po ng Pilipinas at saka ng Germany at saka ng Czech Republic mga kababayan. At syempre, lalong-lalo na mamit niya doon yung mga investors mga kababayan na interesado po na mag-invest sa Pilipinas. So during po sa kanyang pre-departure mga kababayan, I think nakita ho nating lahat. Nandun po si BP Sara mga kababayan. Yes, nandun po. Pero syempre, a little awkward. Little awkward talaga
Kasi nga hindi po nag-imikan si Evelisa at saka si BP Sara mga kababayan. So still ganun pa rin po, meron silang tampuhan siguro mga kababayan, hindi natin alam. Pero siyempre alam ho natin yung ginawa po ng pamilya po ni BP Sara doon po kay PBBM, pati po kay Evelisa mga kababayan, alam ho natin yan. And of course, ang isa po sa highlight doon kasi nga nag-handshake na po si BP Sara at saka si mga kababayan, si SMR. Nag-handshake na. Ang sabi ng ibang mga vlogger na mga DDS, abay plastikan daw mga kababayan. Yun talaga yung nagpabalinto ngayon sa mga kaisipan po ng mga vlogger na mga DDS kasi nga parang nagpagpistok na si BP Sara doon po kay SMR mga kababayan. Hopefully po mangyari ho yan. Pero doon po kay Evelisa, I don't think so. Baka siguro in the future pa mga kababayan, hindi natin alam. So anyways mga kababayan, yung mga nagrally po doon sa Liwasang Bonifacio na nandun po yung mga gonggong po ng mga speaker na nanira po doon kay PBM, kay Felisa at saka kay Mil Robles mga kababayan. Actually yung una, di ba, I think nakita noon natin yung speech po ni Sandra Scammer mga kababayan. Anong scammer? Sandra Cam nga pala. Na binakbakan niya si Mel Robles kasi ayon sa kanya, buaya daw. Nangangamp daw ng pera ng bayan, yung kita daw ng PCSO, binulsa daw mga kababayan. Kaya lang, hinayaan ko na sana yon. Doon po mga kababayan, doon po sa medyong gitna po ng kanyang speech, tinira niya si Evelisa, pati po si PB mga kababayan, tinira niya. So doon nga, nung narinig ko po ang kanyang tira doon kay Felisa at kay PBM, gumanon ang tenga ko. Sabi ko, asahan natin to. At saka gusto kong idibang tong gunggong na to na meron tong ebidensya mga kababayan na ito pong si Sandra Cam ay kasama po doon sa investigahan po na merong anomalya na nangyari po, corruption po sa PCSO sa panahon po kay FPRRD mga kababayan. Di ba nanghihikayat siya? Na nanawagan siya sa taong bayan daw. Siguro nanawagan siya doon po sa mga membro po ng QOGC at saka sa mga nauto po ng mga DBS na mga vlogger at saka nauto po ng mga speaker po doon sa SMNI rally mga kababayan. Nanawagan siya na hindi na daw dapat magtaya doon sa loto mga kababayan. Parang gusto lang na i-cancel yung loto. Hindi ba niya alam na napaka-importante po yung loto mga kababayan? Totoo nga yan, napaka-importante yan kasi nga saan po kukunin yung mga ipinantulong po ng PCSO, doon po sa ipinantulong nila sa mga nasalanta po ng bagyo, doon po sa mga kababayan natin po na mayroong karamdaman at saka na hospital mga kababayan, doon po yan kukunin po sa PCSO. Hanggang meron siyang nabanggit doon na yung sa panahon daw ni Sandra Cam mga kababayan, sa panahon niya, wala daw anomalya. Maganda daw pagdadala po yung PCSO sa time niya kasi alam mo natin, I think alam ba natin na 7 years po nanungkulan bilang board dyan sa PCSO, ito pong si Sandra Cam mga kababayan. 7 years siyang nanungkulan dyan. Kaya yung kanyang speech doon parang nag-alsa siya, binuhat niya ang sarili niyang bangko mga kababayan. Kasi nga sabi niya, during po sa kanyang time, maganda daw yung pagdadala po ng PCSO na may bigay sila na ng malaki daw ng mga halaga doon po sa manangingalanan po ng mga kababayan natin. Hindi daw katulad sa panahon po ni Mel Robles sa Marcos admin mga kababayan, only 10,000 lang daw ang pinamigay po ni Mel Robles. Yan po ay i-debunk natin kasi meron tayong nakuha po na ebidensya mga kababayan na hindi po 10,000 po ang ibinibigay ng PCSO. At syempre pag-usapan po natin kasi nga diba nabanggit natin si BP Sara mga kababayan. Si BP Sara nagsalita na po. Ito po tungkol po sa kanyang panawagan doon sa taong bayan na sila daw ay suportahan dito. Ito pong laban daw kay Kibuloy mga kababayan. So nanawagan po si BP Sara na sabi niya na sana daw bigyan daw ng fair daw na laban si Kibuloy diyan po sa Senado kasi daw hindi daw deserve sa kanya na ganun daw ang treatment mga kababayan. Hindi daw maganda. So kaya po siya nanawagan dito. Kaya lang naalala ko mga kababayan na meron palang nangyari, ito pong si BP Sara noong panahon na yon na siya po'y mayor pa na tungkol dito sa meron siyang I think namulis siya yata siya mga kababayan or a rape victim. So doon po sa kanyang speech na hindi yun maganda na yun po ang kanyang sabihin kasi parang kinukonsente niya dito yung mga rapist mga kababayan. Samantalang sa kanyang panahon po noon siya po'y mayor at saka sabi pa nga mga kababayan
kababayan, di ba? Naalala ba natin yon na hindi niya ito pinaalam daw doon kay FPRD, pero siyempre hindi niya gustuhan ang nangyari sa kanya, mga kababayan, na rape nga siya. Ang ibig sabihin, okay lang sa kanya, mga kababayan, na na ginawa yun ni Pastor Kibuloy sa doon po sa mga biktima niya na nagreklamo sa kanya, mga kababayan. Kasi nga ayon pa dito kay Bibi Sara na ang nangyari daw ngayon kay Kibuloy, meron dang guilty verdict na kaagad, mga kababayan. Guilty verdict. 'Di ba? Kung sabihin natin dito na meron ng guilty verdict, I think lahat po na mga issue, mga kaso po na napunta diyan sa Senate hearing, meron na kaagad po na mga guilty verdict, mga kababayan. Di ba? Hindi naman yan first time hindi naman bago yan Kahit noon pa na merong nangyayari po na Senate hearing dyan sa Senado, meron na talaga pong guilty verdict doon po sa mga akusado, mga kababayan. Di ba? Kay Senator Raffy Tulfo pa nga, parang meron ritong pag-aakusa, mga kababayan, guilty verdict. Kasi nga ang point dito, Senator, dito po kay BP Sara, kasi ang point po doon ng taong bayan, hindi kasi fair ang naging treatment po kay di ba, alam ho natin kay si Senyor Aguila, mga kababayan, na talagang may balls po. Nakita ho natin talaga na may balls po itong si Senyor Aguila versus ito sa pinakita po kay Kibuloy, mga kababayan. Kasi nga si Senyor Aguila talagang hinarap niya ang kanyang problema doon po mismo sa Senado, mga kababayan. Kahit nga yung mga rason po, yung mga pagsagot po ni Senyor Aguila doon sa mga tanong po na mga senador na medyo hindi maganda, mga kababayan. Kasi di ba nakikita natin na lagi pong yung i-forward po doon sa kanyang katabi na yung nakalimutan ang pangalan yung matanda, mga kababayan. Di ba hindi masyado po makapenetrate itong si Senyor Aguila. Pero at least humarap sila doon sa Senado sa hearing, mga kababayan, ng Socorro. Unlike dito po sa ipinapakita po ni Kibuloy, mukhang parang feeling VIP, mga kababayan. At saka napalabas pa nga ng 17 lahat po ng mga utos. Mas daig pa yung 10 utos ng ating Panginoon, mga kababayan. Ang ating Panginoon merong 10 utos, pero si Kibuloy 17 lahat ng kanyang utos, mga kababayan. Sumobra yata. Kasi nga sabi nila, high-tech na tayo ngayon. Nilampasan si Panginoong Hesus. So anyways, marami pa tayong pag-uusapan, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga i-debunk natin po dito kay Sandra Cam, kasi nga sumusubra po ang kanya mga sinasabi, mga kababayan. Of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magsama, kababayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rito, mga kababayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po, mga kababayan nating DDS all over the world. How do you, mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much itong maraming viewers, mga supporters na sa Iban, mga Suki Listing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan ko, did you miss me? Hindi talaga pwede na hindi po mag-vlog ngayon sa Sir Ivan kasi nga siyempre maraming nangyayari, marami po mga paninira po, mga gunggong na to, at saka siyempre, mga kababayan, marami pong nag-message sa ating mga viewers po. Sabi lang, Sir Ivan, nasaan ka na? Kasi nga kailangan daw ang tulong ni PBM kasi nga binakbakan po si Felisa at saka si PBM, mga kababayan. At lalong-lalo na, marami pong natakot ngayon, mga kababayan, na mga Marcos supporter at saka yung mga loyalista kasi nga tungkol dito sa ipinapakalat po ngayon ng mga vlog ng DBS na kasi nga nakita natin na, di ba, nag-alsahan po ngayon, saka talagang galit na galit po yung mga nabutahan doon ng mga realista doon sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan. Merong ipinakalat ngayon na mga vlog po ang DBS na si PBM daw di na daw aabot next year, mga kababayan. Ang sabi pa nga nila na hanggang June na lang daw si PBM. Pero saan ba nila kinuha po yung vlog na yon? Information sa yon galing po kay Hitad, mga kababayan.
Galing po kay Hitad, ginamit po yung yung vlog ni Hitad dito po sa mga dito po sa mga YouTube channel na hindi naman po napapakita mga kababayan, walang balls, hindi po sila nakikita po ng kanilang mga mukha. So ginamit na po nila yung vlog po ni Hitad mga kababayan. Hindi daw aabot ng March, hindi daw aabot po ng June mga kababayan. Well, hintayin natin, hindi pa aabot po ng June. Kapag lampos po ng June, si PBM, pagtawanan natin sila mga kababayan. Yan po ang mga walang boss. Well, siya nga pala. Siguro malaki po yung talent fee ngayon ni Hitad mga kababayan. Kasi nga, kinukuha na siya ngayon bilang isang resource person. Tinpay nagtatanungan po ng SMNI mga kababayan. I think some of you nakita niyo na po yung vlog po ni Hitad doon po sa SMNI na kung saan siya po in-interview mga kababayan. Di ba nakatawa talaga? Kasi nga noon, ito pong si Attorney Trixie, di ba tinatawag ho yan na Zoraida po ni Hitad mga kababayan? Di ba siya po nagbansag dyan na Zoraida? Pero ngayon, best friend na sila makaabayan. How ironic. Nakatawa talaga. Iba talaga yung magawa po ng pera makaabayan. Kasi nga, napaka-imposible na hindi po ito inifuiran po si Hitad makaabayan ng SMNI. Kasi nga, naghanap po ngayon ng mga yung SMNI na mga vlogger po na panig sa kanila makaabayan. Di ba nakita rin po natin doon po sa Davao, nandun po yung mga banateros, yung mga DBS po ng mga vloggers, sila si KPL, si Parak, sila si Bisdak, saka marami pang iba. Pero hindi ko nakita doon si Badong makaabayan. Siguro baka inoferan na po si Badong na dyan po magstay po sa ginawang rally sa Liwasang Bonifacio makaabayan. Wala siyang offer na papuntahin doon sa Davao. Pero doon makaabayan, kita rin po natin na yung pong si Kibuloy, di ba hindi naman natatago? Kasi nga na-interview nga ni makaabayan, di ba na-interview po ni Banat Bay? So yung pong yung mga sinabi po ngayon, at saka yung utos po ni Kibuloy doon sa Senado, yun po ay diversion tactics makaabayan. Gusto na ipapakita niya ni Kibuloy na meron pong scriptwriter, meron pong script na binabasa po yung mga witness doon. Di ba? Yan ang gusto niya. At saka gusto niya lang pong ipahiya po yung Senado makaabayan. Pero yan po hindi pinayagan ni Senator Hontiveros. Siya po ay sinupal pa makaabayan. Hindi po yung mangyayari. Kasi nga, first and foremost, nung nabasa ho natin ang kanyang utos, 17 po na utos makaabayan, para sa akin, nung nabasa ko yun, sabi ko, imposible to na i-agree to or imposible to na papayagan to ng Senado. Kasi kapag papayagan to ng Senado makaabayan, masisira po masisira po dito yung pangalan po ng Senado. Lalabas dito na meron silang VIP treatment dito kay Kibuloy, meron silang selective dito na issue sa Senado. Kaya yun po hindi po papayagan ni Hontiveros makaabayan. Nag-request pa nga si Kibuloy na bibigyan na siya ng jet plane at saka bigyan siya ng 5-star hotel makaabayan na kanya na magiging accommodation. So ang ibig sabihin dito, in short, wala talagang plano po na atin po ito si Kibuloy dyan sa hearing makaabayan. Since Tuesday ngayon makaabayan, so hihintayin natin si Kibuloy na atin ba or hindi dyan sa hearing. Kasi nga siyempre, schedule ngayong araw makaabayan sa kanyang hearing. So kapag hindi siya dito atin po ng hearing, baka dadamputin na sa makaabayan. Kasi nga diba, hindi po nakalap si Robin Hood ng 8 po na perma makaabayan. So until of this moment, only 4 lang po ang perma na nakuha po ni Senator Robin Hood Padilla doon po sa kanyang kapwa po ng mga senador makaabayan. Hindi siya pinatulan ng iba kasi nga gusto ng iba talagang iimbestigahan po si Kibuloy dyan po sa Senado makaabayan. Okay? So before na mag-start, ang haba ng sinabi ni Sir Ivan. Siya nga pala. So, before na mag-start mga kababayan, siyempre, i-welcome rin po natin ating mga kababayan po ng mga Pinklawan at mga Dilawan. At siyempre, nandiyan rin po ang ating mga kababayan po na mga ukok sa lipunan na talagang mga kababayan, alam nyo ba na gusto lang busalan si Sir Ivan? Gusto lang bubusalan po si Sir Ivan na mga ukok na nandito. Asa gusto lang ipapatanggal po ating channel mga kababayan kasi nga 'di ba kahapon hindi ko napag-vlog. Actually, meron kong na-post po, yun lang pong boses audio recording po na ipinakita po ni Arlen Stone makakabayan. And after that, gusto ko sana po na mag-vlog. Kaya lang, napansin ko makakabayan, meron kasing notification po si Lolo Whitey na merong report po. Siyempre, ni-report po nila ang ating channel makakabayan na meron ng hate speech dito. Samantalang, hindi naman po nagmumura si Sir Ivan.
Narinig niyo ba one time si Sir Ivan nagmura? Di ba? Hindi naman nagmura si Sir Ivan eh. Inaasar lang po natin. Pero siyempre, kitang-kita ho natin na sila po'y nireport po nila ang ating channel mga kababayan kasi nga gusto nila tayo na napatahimikin po. Kasi nga, hindi kasi sumang-ayon sa kanilang gusto or hindi po kasi pumabor sa kanilang gusto ang ating ginagawa dito kasi nga tayo'y pro-admin mga kababayan. So gusto nila, yung lahat po ng mga pro-admin, gusto lang busalan o tatanggalan po ng platform mga kababayan. So ayon planning mga kababayan na siguro gagawa lang po ako ng ating backup po na channel. Okay, so in the coming days, ipapaalam ko lang sa inyo kung ano po ng pangalan ng ating backup na channel mga kababayan. Baka for in case of emergency. Alam niyo na po, yung mga ukog dyan, nagbabantay sila lagi, binabantay nila si Sir Ivan. And syempre, before to pumunta doon sa mga kamaritasan po ng ibang channel at saka doon po sa mga napakainit po ng mga issue mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita na kung saan ito po ay good news. Kasi nga, meron kasing joint venture dito, yung DNR at saka yung European Union mga kababayan, meron pong ilulunsad po or inilunsad na po yung green economy sa Pilipinas. So for more details, let's watch this. Nagsanib puwersa ang Department of Environment and Natural Resources at ang European Union para ang Pilipinas ay maging isang green economy. Pero ano nga ba ang dalang tulong nito sa bansa? Alamin sa ulat ni Rod Lagusan. Mabawasan ang basura at maibsan ang dalang epekto ng climate change. Ito ang layunin ng Green Economy Program in the Philippines o GEPP na opisyal nang inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources katuwa ang European Union. Susuporta ng naturang programa ang bansa para maging isang green economy. As you all very well know, the Philippines is generating daily 61 metric tons of garbage. So if we can promote or implement activities that geared towards circular economy and then transitioning to a more holistic, sustainable waste management, I think that's a key project that we need to implement under this project. Kasama sa proyekto ang pagkakaroon ng circular economy, ang mabawasan ng mga basura kung saan kabilang na ang mga plastic sa pamamagitan ng muling paggamit ng mga produkto hanggat maaari sa tulong ng recycling, reuse, remanufacture para maging sustainable. Pagtutunan din ng pansin ng programa ang energy efficiency at renewable energy para maibsan ang dalang epekto ng climate change. May initial grant na 60 million euros para sa proyekto ang European Union. This program aims at enhancing skills, create jobs, strengthen technical and scientific knowledge, as well as competitiveness of the national industry, ultimately benefiting to the Filipino people. Ipapatupad sa tatlong bahagi ang proyekto. Una ang pagdadaos ng government policy dialogues. Sunod dito ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan na mahalaga ang gampanin sa transition period. Kabilang sa unang 10 LGU sa proyektong ito ay ang Baguio City, Caloocan, Pasig, Quezon City at Del Carmen, Siargao. At panghuli ang pagpapabuti ng kondisyon para makaikayat ng mga mamumuhunan mula sa pribadong sektor. Ayon sa DENR, magsisilbi itong daan para pumasok ang pribadong sektor na makakatulong sa pagtatayo ng mga infrastruktura na tutugon sa kinakaharap ng mga hamon ng bansa. O yan, malaking tulong huya mga kababayan. Kasi nga pagbuo po ng kumpanya ng European Union dyan sa Pilipinas, marami po tayong mga kababayan po ng mga Pinoy mabigyan lang ng trabaho mga kababayan. O diba? Good news o yan. Sana po sa ating mga ok dyan na nandyan po lagi po nakabantay kay Sir Ivan, at least alam po natin yung balita yan at least alam po natin yung programa po ng ating gobyerno. Okay? So next nating pag-uusapan, ipakita ko sa inyo yung good news kasi ang presyo po ng bigas bababa na mga kababayan. So for more details, let's watch this. Good news po sa mga mamimili. Posibleng bumaba ng hanggang 3 piso ang kada kilo ng bigas sa merkado. Dahil na rin ito sa papalapit na peak ng harvest season. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Bagong deliver ang tindang bigas ni June sa Commonwealth Market. May pinagbago rin sa presyo. Dati po yung iba, pinakamababa kasi namin dati 55 ang kilo niya eh. Pumapalo po siya ng 2.8. Ngayon po, 2.5 pinakamababa. Nagbawas na ba kayo sa presyo sa retail? Nagbawas din po kahit paano. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nabawasan ng hanggang 3 piso ang presyo ng bigas. Nasa 50 pesos ang per kilo ng regular milled rice habang 49 hanggang 55 pesos ang well-milled. Pero kahit bumaba na ang presyo, buhaghag o maalsang bigas pa rin ang binili ni Sita. Paano
Wala namang arte yung mga anak mo at saka mga tao sa bahay. Bakit po napipilitan kayo na maalsa yung bilihin? Siyempre, para makatipid. Ang good news, sabi ng DA, posible pang magmura ang presyo ng bigas na mas mababa pa sa 50 pesos kada kilo. Papalapit na kasi ang peak ng harvest season sa ikatlong linggo ng Marso hanggang Abril. Bumababa yung farm gate price ng palay. So we're looking into this and kasabay nun ay patuloy din bumababa yung presyo sa international market. As of February this year, 572.8, this is FAO stat, from 609 noong December. Pag bumaba yung imported na price, pagdating nito sa atin, malaki rin yung ibababa. Taya ng Samahang Industriya ng Agrikultura, posibleng bumulusok pa sa 45 hanggang 48 pesos ang kada kilo ng bigas. Magandang nangyari dahil malaki ang pondo na naibigay sa magsasaka itong panahon ni President BBM, yung fertilizer subsidy, tapos yung galing sa tariff, no? Tariff collection na umabot ng 22.7 billion na dati hindi ito nabibigay sa farmers, naibigay ito sa magsasaka. Ayon sa DA, sa kabila ng pinsala ng El Nino, wala itong malaking epekto sa produksyon at supply ng pagkain. Pero dinoble na ang pondo na maaring hiramin ng mga magsasaka o mangingisda na posibleng maapektuhan ng El Nino. Mula 500 milyong piso, itinaas sa 1 bilyong piso ang maaaring utangin sa Agricultural Credit Policy Council ng DA. Ito yung survival and recovery loan, which is about 25,000 pesos per affected farmer or fisher ng El Nino. Ito ay package na walang collateral. Credit ito, walang collateral, walang interest, payable in 3 years. Ibig sabihin, more farmers can avail. Oh, di ba? Good news na naman. At least, bawa po ng konti ang presyo po ng bigas makabayan. Kasi alam niyo po, mahirap lang talaga abutin po yung 20 pesos per kilo. Kasi nga, mangyari lang po yan kapag tatanggalin po ng gobyerno natin yung mga middleman makabayan. Di ba? Yung mga greedy po na mga businessman, sila po dapat tanggalin ito. Yung mga traders at saka yung mga middleman makabayan. Yan kasi napapataas po ng presyo ng bigas, honestly. Alam niyo ba na meron pong ginawa na kanta yung mga nagrally doon sa Liwasang Bonifacio Makabayan. Ang title ng kanta, nasaan ang 20 pesos per kilo? Talagang OE siya, pakinggan? 20 pesos per kilo ang title po ng kanilang kanta. At alang kinanta lang Makabayan. Na instead po, alang gagawin doon kasi nga prayer rally. Di ba prayer rally? Pero ang kanta nila, 20 pesos per kilo, magunggong talaga eh. Bakit ba hinahanap po yung 20 pesos per kilo na bigas ni PBM? Bakit hindi hahanapin po yung promise ni FPRD na 7 pesos per kilo Makabayan? Bakit tayo nang hanapin yon? Nangyari ba yon? Na parang hindi ko yan nakita eh. Hindi nangyari Makabayan, di ba? 20 pesos per kilo na bigas. Well, kapag mangyari yan, pikat talaga. So anyways, before na mag-jump po doon sa ating issue kay Sandra Scammer Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung video po ni Bibi Sara na kitang-kita natin na nagbasa po ng speech Makabayan. Pero siyempre, ipaparin ko muna sa inyo ang kanyang sinabi doon kasi nga siyempre pabor siya doon po kay Kibuloy Makabayan. So for more details, let's watch this. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao
at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Syukran. May napansin lang ako dito kay BP Sara mga kabayan. Kapag every time po meron siyang speech, di ba nagbabasa siya ng ng kodigo mga kabayan? Pansin ba natin yan? Hindi ko lang sure kung bakit eh. Di ba si BBM kapag mga speech, hindi siya lahat po nababasa po ng speech mga kabayan. Or hindi siya nababasa po ng mga script, di ba? Pero si BP Sara kitang-kita talaga eh. So anyways, walang problema na po yan. Kasi nga, syempre Duterte siya mga kabayan, doon siya panic po kay Kibuloy. Syempre walang problema yan kasi nga demokrasya nga tayo. Pero ang point kasi dito, BP Sara, with all due respect, ang gusto kasing malaman dito ng taong bayan kung totoo ba talaga yung akusa ng ng mga witness, no, mga resource person doon po kay Kibuloy. Yan ang po ang gusto mangyari dito. Kung saan na lang po na noon pa yun inatinan po ni Kibuloy yung kanyang invitation po doon sa hearing, ang kanyang sapina, sinagot niya at saka pumunta doon sa hearing mga kabayan. Di ba tapos na sana? Pero ngayon, sabi po ni BP Sara na yung tao daw, mga karamihan po ng tao ngayon, sa tingin nila kay Kibuloy, meron ng guilty verdict nangyari mga kabayan. Yan kasi hindi dapat sabihin, meron guilty verdict. Kasi noon pa man, hanggang ngayon, or siyempre, yung mga hearing mga kabayan, meron talagang guilty verdict nung una yung mga akusado. At normal ho yung mga kabayan. Kasi nga, siyempre, yung mga tao, kapag hindi pa na alam yung totoo, meron nang nauna po na guilty verdict doon po sa akusado. Pero yan po yung mapatunayan nila na sila po, siyempre, kapag hindi lang ginawa po yung issue na yun, wala sang ginawa po na mga kalaswaan or mga problema, mapapatunayan nila yan kung sasagot sila doon po sa mga hearing mga kabayan. Diba? Nakita ko nga kahapon, yung mismo po na mga followers ni Kibuloy, mga kanyang membro, meron mga kabayan, meron kumalat ngayon na kanyang mga membro po nanawagan sa doon kay Kibuloy na atin na daw sa Senate hearing para daw maayos ang buong bansa mga kabayan. Hindi ko gets kung paano yun na-connect nila. Nanawagan sila kay Kibuloy para daw maayos ang buong Pilipinas. Maayos ang buong Pilipinas sa pag-attend lang ni Kibuloy doon sa Senado mga kabayan. Yan nga sabi lang, hindi ko mag-gets eh. May pagkatanga talaga eh. Paano maayos po ni Kibuloy ang buong Pilipinas kapag atin siya doon sa hearing po sa Senado? Pwede naman siya, siyempre atin siya doon at saka sasagutin niya ang mga kasusyon sa kanya mga kabayan. Doon po niya malilinis ang kanyang pangalan. So sana po makinig po itong si Kibuloy at saka atin siya ngayong araw doon po sa hearing mga kabayan. So ngayon, babalikan ho natin si BP Sara kasi nga baka nakalimutan niya mga kabayan na yun po si BP Sara ay meron siyang issue noon sa panahon pa po na siya po mayor pa mga kabayan. Baka siguro nakalimutan, ipapaalala natin sa kanya. Sa more details, let's hear this. Ibinunyag ng anak ni presidential candidate Rodrigo Duterte na si dating Davao City Mayor Sara Duterte na maging siya ay rape victim. Yan ay sa gitna ng pagbabatiko sa ama tungkol sa naging pahayag nito tungkol sa Australianang ni rape at pinatay sa Davao City noong 1989. Dagdag pa ni Inday Sara, maging kanyang pamilya ay hindi raw niya sinabihan. Hindi nga raw dapat gawing biro ang rape, pero hindi nangangahulugan na hindi na dapat iboto ang kanyang ama. Naniniwala siyang marami pa rin magagawang mabuti ang ama. My parents do not know about it. It was really a long time ago, and immaterial siya sa akin. Nahiya ako magsabi na ganon. Pero kailangan ko kasi sabihin din to explain na ako, ganon din ako, pero I take no offense sa joke niya. So yan pong video na yung mga kabayan, panahon pa po sa kanyang yung mayor pa po siya. Kasi nga si BP Sara, siya po rin po ay rape victim. Ang ibig sabihin mga kabayan, yung mga rape po or alleged po na rape po ni Kibuloy, okay lang mga kabayan. Si tingin niya, okay, the same ba sa kanya na okay lang, na na-rape siya, walang problema sa kanya. Pero dun po sa mga na-biktima po ni Kibuloy, alleged po nga na-rape mga kabayan, hindi po yan okay.
Siyempre, di ba hindi yan okay talaga eh. Kaya nga sila nagreklamo. Kasi kung okay lang sa kanila, hindi sila magreklamo kabayan. Di ba? So sana po no, ang kanyang speech po, yung latest niyang speech ngayon, sana ang panawagan niya, doon po sana kay Kibuloy na atin lang po doon sa Senate hearing para masagot po ni Kibuloy ang mga akusasyon po ng mga biktima doon po sa kanya makabayan, di ba? Parang binaliwala niya lang eh, di ba? Noon, okay, noon, siyempre, alam ho natin na hindi po yung gusto ni Bibi Sara na siya po yung nabiktima po ng rape makabayan, di ba? So ngayon mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Mike Abby kung anong masabi niya dito po sa Kaguluhan Rally dyan sa Liwasang Bonifacio makabayan. Sa Pamarditas, let's watch this. Ang Liwasang Bonifacio po yan, isa yan sa mga lugar na allowed o kahit sino pwede hong magsagawa dyan ng mga rally. Pero dapat may limit, hindi pwedeng 24 hours. Kasi daanan niya ng maraming tao dyan sa City of Manila. Galing sa Loton, papunta ng Binondo, papunta ng Santa Cruz, papunta ng Quiapo, yan po yung sentro eh. Tabi ng ilog, tawiran po yan ng maraming tao. Kaya hindi yan pwede na mag-rally dyan ng 24/7. Pwede yan siguro maghapon o ilang oras lang. Pero yung i-o-occupy mo yan ng ilang araw, baka may problema na. Kaya kahit plaza yan at kahit may karapatan, dapat ang city government ng Manila o Manila Police ay dapat inaalam yon. Kasi nung ako'y reporter pa na nagko-cover ako dyan, bawal mag-overnight yan. Pwede siguro isang gabi lang, pwede. Pero kung ilang araw na, hindi ho yata pwede yan. Dahil baka ang purpose dyan ng mga otoridad, kaya pinagbabawal, pagka matagalan, baka masingitan ng masasamang elemento. At dun ho nagkakaroon ng madalas na problema pag nahaluan ng hindi membro or hindi kasama ng organization na original sa mga rally at nagkagulo, malaking problema yon. Yun po yung kinababahala ng mga otoridad. Kaya kahit plaza, yan ay nire-required pa rin ang mga permit eh. Ewan ko lang ho ngayon. Kaya kung napapag-usapan ito, alam nyo kasi merong ilang araw na dyan na rally. Karapatan nila yun. Hindi naman ho masama yung taga-suporta ni Kibuloy at mga member niya. Alam nyo yung Liwasang Bonifacio, nung araw na ako ay reporter pang nagko-cover sa mga rally, wala naman 5,000 tao ang laman niya. Masikip ang 5,000 tao dyan. 3,000 to 5,000 masikip dyan. Pero ngayon na may mga iba-ibang nakapwesto na dyan, di lalo na sigurong sisikip kung ganong karami. Kaya ako naniniwala hindi ganong karami yung kasalukuyang nagrarally. Maswerte na kung merong 1 hanggang 2,000 para magkasya dyan. Okay? Yan po yung aking personal na experience sa pagko-cover. Hindi naman lumalaki yung Liwasang Bonifacio eh. Lumiliit pa nga dahil may mga istruktura at saka lumalaki yung mga puno doon. So, hindi ho ganong kalakihan yan. Kaya ako naniniwala yung 1 hanggang 2,000 tao, puno na yan. Eh kung nung araw nga, 3,000 to 5,000 siksikan eh. Sabi ng estimate yun ng Manila Police nung araw na madalas may rally dyan. Anyway, rally, karapatan po nila yan. Basta nasa tama. Ang issue na pinag-uusapan dito, naghahanap sila ng katarungan. Justice for Kibuloy daw, sinasabi nila. Pero lately, ilang araw na ho yung kanyang rally. Abante ka muna, parang may nagsesend sa akin ng mga video ng mga speaker. Parang iba na ang tunog, iba na ang dating. Mayroon na hong grabing galit sila sa gobyerno. Meron ng grabe silang panawagan sa ating Pangulo at matindi po ang kailang paninira sa ating gobyerno itong mga nagiging speaker nila. So, ewan ko kung anong gagawin dyan ng pamahalaan. Kasi kung ang issue po ay yung about Kibuloy, although yung kanya sinasabi, justice for Kibuloy, parang nabaliktad. Ang humihingi ng katarungan, yung di umano, ay mga naging biktima ng sexual harassment, physical na pananakit, at saka yung mga pera-pera ang pinag-uusapan doon sa committee ng Senado under Senador Hontiveros na nagkaroon na ng 3 hearing. So sino ba talaga ang naghahanap ng katarungan dito? Si Kibuloy ba o yung mga biktima? Ang sabi ng mga biktima, sila naghahanap ng katarungan. Ang sabi ng supporters ni Kibuloy, naghahanap din sila ng katarungan. Nandun na tayo, legal yon, tama yon. Pero pag hinaluan ng mga pananalita ng mga speaker na punong-puno na ng galit at paninira sa gobyerno, ibang level na yan. Meron pang nananawagang resign, President Marcos. Corrupt daw ang gobyerno. Ang dami hong negative na sinasabi. Kaya nga ang tanong natin sa mga otoridad, pababayaan ba nyo yan? Hanggang kailan ba sila mananatili dyan? Parang ang layo na doon sa paghahanap ng katarungan. Ako, ang aking personal na assessment at opinion dyan. Gusto na nilang pabagsakin ang ating gobyerno.
May intention na silang pabagsakin ng gobyerno kung pagbabasihan natin ay yung mga speaker nila dyan. Na malayo na sa isyu ng sexual, malayo na sa isyu ng paghahanap ng katarungan ng di umano'y biktima. Matindi na ang kulay politika at naging oposisyon na po ang mga dating na mga paliwanag ng speaker dyan. Diba? Lalo na ho yung mga tagapagsalitang nag-uusap dyan kung sino-sino. May mga abogado, kung ano mga kakampi nila, mga anchor ng SMNI, mga kung sino-sinong kasama nila. Iba na ho yung sinasabi. Diba? Lalo na yung ka-Eric yata doon. Parang rebelde na ang dating. May pagka-NPA na yung dating. Parang ganon. Well, observation lang. So, tingnan natin. Hindi ho makukuha sa rally ang paghahanap ng hustisya. Hindi makukuha sa dami ng tao ang paghanap ng hustisya. Meron pa nga nanawagan dun Sabi nung kailang mga vlogger na supporters, diretso na raw sa EDSA. So anong layo ninyo talaga? Magpabagsak ng gobyerno? Abay, ingat kayo, Ingat kayo, may mga batas tayo, hindi pananakot ito. Pag sinundan yung inyong mga warning at mga banta, baka ho yung anti-terror law gamitin pagka ho kayo sumobra dyan. Yung ibang mga batas na may kaugnayan sa pagkakaroon ng parang sedition o rebellion, baka i-apply na yan. Ay meron hong nananawagan, tumuli na daw ng EDSA. Anong gusto nyo? People power? Pabagsakin ng gobyerno at iupo nyo si Sara Duterte na inyong sinusuportahan? So politika na yan. Wala nang kinalaman dun sa hearing sa Senado at saka sa Kongreso. So paalala lang yan. Sa aking karanasan bilang media, may mga limitasyon ang malayang pagtitipon-tipon at malayang pagpapahayag sa magitan ng rally. Pagka nahaluan na ito na may pagpapabagsak ng gobyerno o sobrang paninira sa gobyerno, ibang level na usapan yan. Paalaala lang, huwag kayong madala ng emosyon. Total ang mga kaso ay papunta sila sa korte, doon na lang kayo humarap. Pero yung rally nyo, hindi ko sinasabing illegal. Ang sinasabi kong delikado ay yung inyong mga speaker. Kasi pag ang mga speaker ay below the belt na ang tinatalakay, lahat ng member, lahat ng organizer, lahat ng nandun sa rally, pwede kayong makasuhan. Pwede kayong kasama sa mga pwedeng imbestigahan kung may nakikita ng maaaring violation ang ating mga autoridad. Okay? Okay, so before na mag-jump po sa next topic mga kababayan, syempre shout out natin mga kababayan po ng mga viewers na mga nandito po. Hi to Sir Romeo Alensonorin, shout out daw sa kanyang pamilya Alensonorin, kay Ma'am Laura, manugang niya ng si She, at sa kanyang mga apo na sila si Micaela, Shanshan, Zaira, Nigel, Jillian, Mujako, Kim Alden, and Lara Jane na nandyan sa New Jersey. Hi to Ma'am Leslie Carunan, Len Gonzalez, Rales Carlinga, Esmar Carduna or Cadorna na nandyan sa Singapore. Hi to Joey Tevez na nandyan sa Iloilo, Ilma Badniaga, Noel Narcida, Ninita Payao. Hi to Munez Borromeo, Maria Cristina F. Manimbao, Leonardo Esteliero, Maria Mindasiplon. Hi to Willie Bic. Nandyan po si Kimi, Edgaro Ovos, Maricres Hernandez, Nats Omega. Hi to Ma'am Angelita Hulsanger, Carmen Cadarao, Elson Yumol, Arthur Manabat, Eliza Bueno, and hi to Ma'am Delfina Barondo. At saka, edit sa natin mga kababayan. Nandiyan po si Joyful Pinay, Jelen Quezon, Dioselene David. Hi to Viven MRS or Mrs. na nandyan sa Singapore at saka sa Pangasinan. Hi to Shannon Reyes na nandyan sa Muntinlupa and John Mer Vlog. And syempre, hi to Henry Idon, Evelyn Garcia, and Evelyn G. Reyes. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan na natin si Sandra Scammer. Kasi nga, gusto ko itong patulan itong gunggong na to. Kasi nga, pati nga si F. Elisa at saka si PBBM mga kababayan, idinamay niya. Kasi nga, nung una, galit na galit siya dito kay Mel Robles kasi ayon sa kanya, corrupt daw si Mel Robles mga kababayan. Yung makita po ng PCSO, diretso daw sa kanyang bulsa at saka nagbibigay rin po si Mel doon po kay F. Elisa at saka kay PBBM mga kababayan. Idinamay niya. So ngayon, himay-himay natin po ang kanyang mga sinasabi po doon sa rally nila sa Liwasang Bonifacio. I-debunk natin itong si Sandra Scammer mga kababayan. Sa Pamarditas, let's share this. Ngayon, last December, dalawa na malalaking tinamaan, isang almost 400 million at isang 683 million. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayo.
Sabi niya, wala daw nananalo makabayan, puro lang dami lahat. Yung ipinapakita po ni Mel Robles at saka ng kanyang mga kasama po dyan sa PCSO, mga wala na makabayan, para mga ghost lang na mga winner. Diba? Binabakbakan nila si Mel Robles kasi nga yung mga winner, ipinapakita daw sa picture, edited makabayan. Diba? Nilagyan po dito ng black, yung suot po, nilagyan po ng edited. Alam mo natin, diba yung latest po, grabe yung edited na yun. Pero kitang-kita natin na pangit po pagka-edit makabayan. So ngayon nga na talagang na backslash, aminin natin pangit talaga yung pagka-edit makabayan, halatang halata po. So ngayon dahil sinabi niya makabayan na wala daw nanalo at sila-silang daw yung makabayan, ipapakita ho natin, isampal natin po sa kanya yung picture na meron kasing forward sa ating kaibigan po na vlogger makabayan na yung nanalo po na hindi edited, na walang nilagay dito na itim or walang edited po na mga shirts nila or mga suot nila. Yan po ay mga totoong nanalo makabayan. Well, I'm not sure po kung pwede ba ito ipakita po in public. Kasi nga sila po, siyempre dapat private yan makabayan. Kasi nga, di ba, kapag manalo ka ng malaki po ng mga halaga, siyempre, hayag ka talaga. Makikita ka po ng mga may pagkaukok po ng mga pag-utak, ng mga tao dyan, mga may masamang loob. Kaya, I'm not sure kung okay ba ito ipakita. Pero alam naman po si Sir Ivan na kapag sabihin natin dito at meron itong, i-debunk dito makabayan, gusto ko hindi po edited, gusto ko kitang-kita po lahat makabayan. Pero pasensya talaga kay Mel Robles, gusto ko ipakita itong picture na to para po ito ebidensya na meron talagang mga nanalo dyan sa PCSO makabayan. Yan po taliwas po sa sinabi ni Santa Scam na wala daw nanalo dyan sa PCSO. Patuloy tayo. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Kung maalaala nyo, nung birthday ng GM Robles, dito sa Malacanang. Oy, teka lang, koreksyon. Hindi po sa Malacanang po nangyari yung birthday po ni Mel Robles. Doon po sa Robles Residency Makabayan, I think that is Santa Ana yata. Fake news ang kanyang sinabi. Wala pong nangyaring birthday celebration dyan po sa Malacanang kay Mel Robles. Wala makabayan. Ulitin ko lang po, sa Santa Ana po yung nangyari. Patuloy. Have you seen that video of Liza Araneta Marcos? Diba, ang sabi niya, Mel, I love you. Teka lang, may nasabi ba si FL na I love you makabayan? Hindi ko talaga narinig eh. Siguro we love you or basta walang I love you, siguro we love you makabayan. Ay, hindi ka lang ko sure. Pero nakalimutan ko lang eh. Meron bang nasabi na I love you si Felisa? Please, i-comment nyo po dyan sa baba. Sabay-sabay tayo magiging milyonaryo. Kapal na mukha! Hindi niya yun naintindihan po yung sinabi po ni FL makabayan. Unang-una, ulitin ko lang po, si Mel Robles, ang kanyang nickname sa panahon pa po kay Duterte makabayan, milyonaryo na talaga. Ang ibig sabihin po ni Felisa, sabay-sabay tayong maging milyonaryo. Parang pang-asar lang ni Felisa doon po sa mga haters sa kanila. Di ba? Napansin ba natin yan? As ang ibig sabihin po ni Felisa, sabay-sabay tayong maging milyonaryo. Ang ibig sabihin makabayan, na dahil po sa tulong po ng PCSO, magiging milyonaryo po yung bansang Pilipinas. At saka kapag ikaw rin po ay manalo po ng loto ng PCSO, ikaw rin po ay magiging milyonaryo makabayan. Hindi ibig sabihin na sila po ay kakamkamin po ni Felisa yung pera ng PCSO para po maging milyonaryo makabayan. Tatandaan natin ang mga Aranita at yung mga Marcos, milyonaryo sila makabayan. Baka hindi lang po milyonaryo baka bilyonaryo sila makabayan. Di ba? Gunggong talaga eh. Napaka-bitter ng gunggong. Patuloy tayo. Tahunan namin during the Duterte administration. Tuwing may sakuna. Mark, tuwing may sakuna, maglindol, bagyo, o may baha, ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Sa Mindanao, sa Visayas,
kagad makikita nyo ang mukha ng PCSO. Pero ngayon, nagkaroon ng baha sa Davao. Maraming sakuna. May nakita ba kayong mukha ng PCSO? Wala! Dahil wala nang maibigay na pera. Dahil hinalon ng todo ni Robles para ibigay kay Liza Araneta Marcos at kay Bongbong Marcos. Diba? Di naman niya na si Efelisa Makaabayan at saka si PBBM. Ang ibig sabihin, bakit daw wala ng mukhang nakikita doon sa Davao yung PCSO kasi daw hinalo na yung pera at binigay doon kay Efelisa Makaabayan. Ang ibig niyang sabihin, corrupt na kapag magkaroon ka dito ng Love for All po na program Makaabayan. Diba meron pong bus po na parang clinic siya na Love for All ni Efelisa. Siguro siya po insecure Makaabayan kasi nasabi niya na ibinigay na po doon kay Efelisa ang pera daw ng PCSO Makaabayan. So ngayon sabi niya nung unang panahon daw kapag merong sakuna doon sa Davao makita kagad yung mukha po ng PCSO Makaabayan. Makita daw ang kanyang mukha. Sabi niya mukha niya na ang lagi pong nakikita po na mukha doon sa PCSO, di ba yung General Manager Makaabayan, yung nakusahan po na merong ginawa po na korupsyon doon sa PCSO. Tapos ngayon, nag-asa siya ng sariling bangko Makaabayan. Parang ipinasikat niya ang kanyang ginawa noon na maganda daw ang nagawa noon na PCSO kontra daw ngayon Makaabayan. Maganda pa talaga ang nagawa ng PCSO noon. Ipapakita natin yan mamaya. Pero patuloy muna tayo. Pilipino at sa mga nagmamahal sa ating bansa ng ating demokrasya, dapat pumunta na kayo dito sa Liwasang Bonifacio. Dahil darating at dadating, lalabas ang video ng isang taong mataas ng pulveron. Hanggang ngayon, naniwala pa rin sila na mayroong pulveron video Makaabayan. Sinabi na ngayon ni FPRD na walang pulveron video kasi ang kanyang apaakusa po kay PBBM na adik Makaabayan, adik daw sa antibiotic, hindi po pulveron. Diba? Binawi ho yan ni FPRD Makaabayan. Pero hanggang ngayon, gusto nila na papaniwalaan pa rin po yung taong bayan na meron daw pulveron video Makaabayan. Sinasabi ko nga sa inyo na hanggang ngayon, hindi pa rin po nagawa ang pulveron video kahit gagamitan pa nila ng AI Makaabayan. Kaya nga meron kumalat ngayon, di ba, ipinakita ko sa ating intro na meron pong mga vlogger ngayon na hanggang June na lang daw si PBBM kasi ilalabas daw yung pulveron video Makaabayan. Nakakatawa naman. Joker pala tong si Sandra Ska Makaabayan. Patuloy tayo. Pati nga si Hitad Makaabayan, di ba, naghugas kamay, hindi niya na nakita yung pulveron video kasi nga wala nang pong pulveron video. Pero ngayon binuhay ni Sandra Scam kasi wala silang magamit ito na paninira po kay PBBM. Puro kasi insecure. Gusto na pababain si PBBM, hindi mangyayari yan. Dadaan mo na sila sa 31 million po na bumoto kay PBBM. Dadaan mo na sila sa mga loyalista at saka sa mga Marcos supporter Makaabayan. Hindi na kayang pababain po si PBBM. Uulitin ko ulit ang pakikiusap ko sa lahat ng Pilipino na wag nang
tataya sa loto. Magnanakaw! Sino? BBM! Magnanakaw? Si BBM? Bakit may ebidensya ba sila? Gunggong talaga eh. Ngayon sinabi niya makaabayan na wala daw nanawagan siya na wag na daw tataya sa loto. Ano kaya ang mangyayari kapag hindi na po tataya ang mga tao sa loto makaabayan? Ipapakita ko sa inyo yung video natin para malaman nila na talagang kailangan po ng kababayan natin ang pagtaya ng loto kasi marami po yung matutulungan mga kababayan. Na for example, ipapakita ko sa inyo yung video po na ebidensya natin kasi nga yung first kasi na part po na sinabi ni Sandra Scam, hindi ko lang napakita makabayan kasi nga nag-alsa siya ng kanyang sariling bangko. Sabi niya, sa panahon ko hindi lang 10,000 binibigay namin na tulong po doon sa kababayan natin, hindi daw katulad kay Mil Robles kasi sabi niya 10,000 na makabayan. Ang sabi pa kanya, nabibigay daw sila ng 100,000, 200,000 doon po sa mga pumipila po ng mga kababayan natin na nangailangan po ng tulong ng PCSO. 100,000, 200,000. Ang sabi niya kay Mil Robles, only 10,000 makabayan. Bibigyan natin siya ng ebidensya na yan po ay fake news. So for more details, let's watch this. Diba? Oo. Tatlong taon nang nagpapadialysis si Christine dahil sa chronic kidney disease. May rheumatic heart disease din siya, kaya madalas ma-qualifying sa ospital. Malaki ang tulong ang PCSO sa kanyang pagpapagamot. Ano ang sabi? Malaking tulong ang PCSO. Tingnan nyo po. Yung injection po na kinakailangan namin gamitin, linggo-linggo kada-dialysis namin, hindi namin kayang bilhin pero record siyang gamitin sa amin. Bali, sa PCSO ko po nakukuha ang tulong yan. Sa confinement din po, malaki din po ang naitutulong ng PCSO kasi tulad sa akin na lagi po ako na-admit, every admission ko po, lumalapit ako sa PCSO. Nasa 30,000 pesos ang sinasagot ng PCSO. Oh, ano? 30,000, hindi po 10,000 ang sinasagot ng PCSO. O bakit niyo po sinasabi? Sandra Cam, ba't sinasabi mo 10,000 ang ibinibigay mo? O asan yung 20? Sige nga. Mga kababayan ko, uulitin ko ha. Uulitin ko. O, sabi ni Sandra Cam. O. Ako ay nananawagan sa sambayang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! Alaga ha? So, diba? Oh, sino mawawalan? Sandra Cam, maawa ka sa mga tao na to. Ikaw mayamang ka, makakahiga ka, makakapag-dialysis ka kung may sakit ka. Pero itong mga pobreng Pilipino, na kagaya namin na naghihirap, makinig kang mabuti. At sa lahat po ng mga nakikinig at taga-suporta niyan. Ito po bang ganitong mga tao ang gusto nyong pahirapan? Ito po bang mga ganitong tao ang gusto nyong bigyan? Tanggalan ng karapatan na makapagpagamot gamit ang pera ng taong bayan? Ay ang kakapal naman po ng mga pagmumukha ninyo dyan. Okay, so before na magpatuloy makaabayan, gusto ko muna pong pasalamatan si Koy TV kasi siya po ang nag-forward sa atin ng video na makaabayan. Kasi nga hindi ko makita yung balita na yan, parang yatang tinanggal eh. At saka pati po dito sa i-debunk natin, kasi nga sabi po ni Sandra Scam makaabayan, di ba sabi niya okay lang daw sa panahon niya, maganda daw pagdadala po yung maganda daw pagdadala yung PCSO noon, wala dang nangyayari po na makabulustagan makaabayan. Wala bang nangyayari? Naalala ba natin na meron pong di ba ipinasara ho yan ni FPRD yung PCSO makaabayan temporarily. Kasi nga merong lumabas po na balita na meron palang anomalya, corruption na nangyari dyan sa PCSO at isa po dyan na dawit ang pangalan po ni Sandra Scam makaabayan. So ipapakita ko muna sa inyo yung balita po ng GMA. So for more details, let's watch this. Simula ngayong araw, sarado ng lahat ng mga loto at iba pang gaming outlet ng PCSO. Kasunod po yan ang utos ni Pangulong Duterte dahil daw sa talamak na katiwalian. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isa-isang pinaskila ng closed sign ni NCRPO Chief Guillermo Aliazar ang mga Lotto at STL outlet sa Pasig City at Quezon City.
5 nagpapataya pa rin si STL ang arestado. The instruction of the President as laid by the PNP is to arrest lahat ng mga employees, pati na rin itong mga nangongolekta ng beds. Sa Baguio City, si PNP Chief General Oscar Albayalde ang nanguna sa pagsasara ng Lotto outlets. Sabi ng PNP, alinsunod dito sa kautusan ni Pangulo Duterte na isara ang lahat ng gaming outlet na nakakuha ng prangkisa sa PCSO, kabilang ang Lotto, Small Town Lottery at Peryahan ng Bayan o Keno dahil sa katiwalian. Sabi pa ng Pangulo, hindi niya kikilalanin ang anumang utos ng korte para ipahinto ang gagawin nilang investigasyon sa katiwalian sa PCSO. Poro dayaan lahat at yung mga kontrata ay parang crafted in favor of corruption and to favor other corporations and people. I will not allow. O ngayon, Sandra Scam, sasabihin mo ngayon, malinis ba sa panahon mo? Wala bang anomalyang ginagawa dyan sa PCSO? Nga makahabayan, doon po sa balita na yun, hindi natin nakita na in-explain po ni FPRD kung ano ba talaga nangyari, kung bakit niya ipinasara po yung PCSO makahabayan. So dito, ipapakita ko yung next po na video. Dito natin malalaman na ito pa lang sila si Sandra Scam, dawit sila sa korupsyon kasi nga merong nawala po na 18 billion pesos makahabayan. 18 billion pesos. So for more details, let's watch this. Kaliwanagan ng irregularidad ang nabiso ng Commission on Audit sa PCSO bago ipag-utos ng Pangulo na ipatigil ang gaming operations ng ahensya. Kabilang itong ipag-remit ng PCSO ng higit 8 bilyong pisong kita para sa gobyerno. Ipag-remit ng PCSO ng higit 8 bilyong pisong kita para sa gobyerno. Oh, ano to, Sandra Cam? Akala ko ba malinis yung ano nyo? Akala ko ba malinis yung ahensya ninyo? O ba't hindi kayo nakakapag-remit ng almost 18 billion pesos sa gobyerno? Saan napupunta? Ulitin ko ha. Magnanakaw daw si Mel Robles. Ito yung PCSO sila to. O tuloy. Ninanakaw mo! Ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Kaliwanagan ng irregularidad ang nabiso ng Commission on Audit sa PCSO bago ipag-utos ng Pangulo na ipatigil ang gaming operations ng ahensya. Kabilang ditong ipag-remit ng PCSO ng higit 8 bilyong pisong kita para sa gobyerno. Ipag-remit ng PCSO ng higit 8 bilyong pisong kita para sa gobyerno. Ano yan? O sino ngayon na magnanakaw? Asan yung 8 bilyon? Saan napunta yung 18 billion pesos sa panahon ng Duterte administration na nawawala? Akala ko ba malinis ang administrasyon ni Pangulong Duterte pagdating sa PCSO? Paano yan, Sandra Scam? Alam niyo ba makaabayan, nung pumutok po yung issue na yan, abay tono sila linis ng mga bangko. todo dipinsa itong si Sandra Scam makaabayan. Sabi pa niya na napag-initan na siya ng mga generals. Scammer talaga yun. Sandra Scammer eh. Scammer na, kurap pa. So anyways, makaabayan, so any reactions or suggestions, you can comment below, okay? And don't forget, of course, to like our video, makaabayan. At yan po, diba, nakalab ng mga balitang yung araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, dalangin ko po na palakasin mo po ang aking pananampalataya ngayon dahil kung minsan gusto kong sumuko kapag mahirap ang mga bagay. Panginoong Hesus, ipinagdarasal ko po ang iyong pagmamahal na kaaliwan ngayon dahil minsan nawawalan po ako ng pag-asa kapag binugo ako ng iba. Panginoong Hesus, hinahanap ko po ang iyong liwanag ngayon upang gabayan po ang aking mga hakbang dahil minsan po naliligaw ako kapag ang buhay ay magulo at mahirap. Panginoon, tulungan mo pong buuin ang mga nasira, punasan ang aking mga luha at magsimulang muli. Dahil kapag nagtiwala po ako sa iyo na iligtas ako, lahat ay magiging posible.
Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong-tulong